Apat na pangunahing pangako ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Una, magiging malaking bansa. Pangalawa, pagpapalain si Abraham. Pangatlo, papalakihin ang pangalan. At pangapat, maging isang pagpapala. Nangako ang Diyos na magkakaroon si Abraham ng maraming supling na siyang pinagmulan ng bansang Israel. Nangako ang Diyos ng material at spiritual na kasaganaan, pati na rin ng kanyang proteksyon. Kilala at ginagalang pa rin si Abraham hanggang ngayon ng tatlong malalaking reliyon sa mundo: Kristyanismo, Judaismo, at Islam. Ang layunin ng pagpapala kay Abraham ay hindi para sa kanya lamang, kundi upang maging daan siya ng pagpapala sa ibang tao. Paano naging malaking bansa si Abraham? Una, nagkaanak siya kay Isaac. At nung nag-asawa si Isaac, sinong maging anak niya? Si Esau at saka si Jacob. Pero sino ang naging tinawag na bansang Israel? Si Esau ba o si Jacob? Later on, Jacob was named Israel. Pinangako ng Diyos na gagawin kitang malaking bansa. Di ba? Okay, it happens. Pero ano ang mas malalim na mensahe ng talatang ito? Una, pinakikita rito ng talata ang ganap na pagtitiwala. Pinagmulan ng tagapagligtas at pinagpala upang maging daluyan ng pagpapala. Abraham was blessed to be a blessing. Ibinigay ng Diyos ang pangakong ito noong matanda na si Abraham at bahog ang kanyang asawang si Sarai. Nangangahulugan nito na ang pangako ay matutupad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Ang pinakadakilang katuparan ng ikaw ay maging isang pagpapala ay ang pagsilang kay Jesus. Si Jesus ay lahi ni Abraham na mababasa natin sa Mateo chapter 1, verse 1 hanggang 14. Andun yung generation niya. Abraham to King David to Jesus Christ. Si Jesus ay lahi ni Abraham at sa pamamagitan niya ay nailigtas ang buong mundo. Ipinapaalala nito sa atin na kapag pinagpala tayo ng Diyos, tungkulin nating ibahagi ito at tumulong sa kapwa. Remember, you were blessed to be a blessing. Hindi ka pinagpala ng Diyos para sarilinin mo lamang yung pagpapala na tinanggap mo, whether spiritual or material. Anong naging kakulangan ni Jonas? Bakit ayaw niyang ibahagi ang pagpapalang tinanggap niya sa mga tiga Nineveh? Bakit? Dahil galit siya sa mga ito? Dahil ang mga Ninevites ay mga barbaro? Mga paganong bansa, mga mababangis, mamamatay tao. But because it was God who ordered him to go to the Ninevites at sabihan sila tungkol kay Yahweh at para magsisi sa kanilang kasalanan, bakit gusto ni Jonas yung sarili niya ang manaig? Yung kanyang sama ng loob, yung kanyang hinanakit, yung kanyang, anong tawag dito? Yung pagiging, sa mga Ninevites. Ayaw niya. Ayaw niyang maligtas sa mga ito. Diba? Nangyayari na ba sa inyo yan na minsan? May mga taong ayaw niyong sharean? Kasi nga, sila, mga antipatiko, mga pilosopo, pagdating sa salita ng Diyos, no? Katulad ba tayo ni Jonah noon na ayaw sumunod? But because it was a plan of God, hindi nangyari yung nais ni Jonas.
God made a way para makapunta si Jonas. Impossible for man to cross the ocean sa sarili niya, pero sabi doon, kinakain siya sa isda, at nung paglabas niya sa isda, nandun na siya sa Ninevites. Di ba? So, minsan, meron tayong ganun na attitude bilang Kristiyano towards other person na ayaw nating mag-share. Kasi alam natin, they will reject the gospel. O mga, mga pilosopo. Pero, yun ang calling natin di ba? Matthew 28, the mission mandate of the Christians. Go into all the world and preach the gospel to all nations. Teach them to obey all things that I have commanded you. And lo and behold, I am with you always until the end of the earth. Yun ang ating mission mandate. Huwag niyong kalilimutan yun, saan man kayo mapunta.